Okay, so good evening everyone. Thank you so much sa mga nag-attend. Okay, so today very special na naman ang ating live session. Okay, kasi si Sir Myong ang ating student din dito sa Pinoy in Profit, okay, ay magbibigay siya sa atin ng actually pang third session na niya 'yon. So sobrang solid yung first and second sessions. So, congrats sa mga naka-attend ng first two sessions niya. Talagang lahat ng lahat ng mga ang daming natutunan, ang daming mga lessons from the one and only Sir Myong. Yan, okay. So, syempre ngayong gabi makakasama pa rin natin siya. And last na to, no? Sir Myong, last session niya na Uh, to. Hindi pa actually, coach. Meron pa Oh, tayong marami dalawa. pa. Okay. May dalawa pa tayo. Depende So, sa... yes. So, siguro schedule natin yan by next month. Okay? So, Oo, medyo walang problema. unti-untiin natin sila. Okay? Unti-unti, oo. Yan. Ito, Okay. maiksi lang naman tong kuwan na to kasi ito lang yung continuation nung nakaraan eh. Okay. So, ilang slides lang to and then after, siguro pwede tayo mag-chart analysis para ano pa rin, andun pa rin yung weekly ano natin. Yes, para naman meron tayong market insights sa mga Yes. favorite peers natin. Okay, so, Sir Myong, so, Yes, let's go ma'am. na. Okay, nakashare naman na yata ako, ano? Ah, yes. Okay. Nakashare na ako, sige. Ka-record na rin, no? Okay. Sandali lang to eh. Ano lang naman to. Bali, yan. Gandang gabi sa inyong lahat. At ito na yung pasensya na last week dahil naputol tayo dahil may may kakaibang pangyayari. Kaya hindi ko ano hindi ako naka-attend. Absent din ako last week. So, I hope may mga natutunan din tayo sa mga previous presentation natin, previous lessons natin about financial literacy. So, ito lang yung continuation ng nakaraan. So, pag-usapan natin ngayon is yung about inflation. Siguro naman lahat tayo aware na kung ano yung inflation, di ba? So, inflation is a rise in the general level of price of goods and services in economy over a period of time. So, ito yung pagtaas ng mga presyo, ng mga bilihin, pati services, lahat anong mga bills natin. So, yun yung sinasabing inflation. Inflation also reflects an erosion in the purchasing power of money, a loss of real value in the internal medium of exchange and unit of account in the economy. So pagka pala nagkakaroon ng inflation, yung ating tinatawag na purchasing power ay bumaba. Ibig sabihin yung kung nung araw nung araw kasi nga siyempre matanda mas matanda ako sa inyo. Nung araw na ang pamasahe magmula Quezon City hanggang Quiapo ay 65 centavos lang. Ngayon hindi na uubra 'yon. Wala na mararating 65 centavos na pamasahe, no? Di kasi ang minimum yata ngayon is 13 pesos na eh. So ganun katindi yung inflation ano from the time na ako ay nag-aaral pa ng college, sumasakay ako from Quezon City to Quiapo. Ang pamasahe ko lang one way 65 centavos. Ngayon di lang siguro 13 pesos kasi mas malayo yun. So ganun ang nangyayari sa inflation. Yung tumataas ang mga bilihin, bumababa ang ating purchasing power. So kunyari lang nag-deposit ka sa bangko ng 100,000 tapos may interest na sabi natin 1.75% per annum. So that is 1,750. And siyempre may withholding tax na 20%, 350. Bali, lumalabas siya 101,400. Yun yung real value niya. However, yung inflation rate niya na 5% per year, tanggalin mo, kunyari kung 5% sample computation lang to, mainisin natin yan, ang talagang kayang bilhin ng pera mo ay ito lang yung halaga niya. Yung halagang 96,000, yun lang yung buying power mo. Real value niya is 101 pero yung value na mabibili mo lang is actually mas mababa.
Yun yung kaya nag-i-erode yung ating purchasing power. Parang ganito yan, no? Nung araw, nakakabili ka, punta ka sa grocery, nakakabili ka ng 2 supot na grocery, pero sa ngayon, isa na lang, konti pa. So, sabi nila, what is the greatest invention of mankind? Sabi, Albert Einstein, compounded interest. The lack of understanding of its value in wealth building is one of the reasons why people are impatient and not motivated to save. Compound interest can be defined as simply as interest earned on interest. Ah, marami kasing tao dito yung ito yung namimiss nila eh. Kasi maraming tao na ang gusto kaagad yung malaki ang kitaan. Hindi nila naintindihan yung power ng compounded interest. Kasi sa compounded interest, kahit na magsimula ka ng maliit, kung tuloy-tuloy yan, magko-compound yan, lalaki yan. Ganun ang power ng compounded interest. Hindi baling maliit, basta tuloy-tuloy, lalaki at lalaki yan. So, ganito yung sample illustration ng compounded interest. Halimbawa, in 10 years, 10 years maghuhulog ka. First year mo naghulog ka ng 100,000, bali ang ano niya is 10% annual interest. Ang kikitain niya is 10,000. So at the end of the year, mayroon kang 110,000. And then nag-compound siya, the second year hindi na 100,000 yung pera mo, naging 110 na, no? So at the end of the year, magiging 121,000 yan. Same thing on the third year, fourth year, fifth year, hanggang 10th year. On the 10th year, yung principal mo, 235,000, ang interest niya, 23,000, at the end, 259,000. So makikita natin, nagsimula ka lang sa 100,000, pero after 10 years, naging 259,000. More than double. So ito yung nangyayari pagka compounded interest. What about kung hindi lang 100,000, di ba? Ang deposit mo, mas malaki syempre. So, in comparison naman, yung flat interest lang siya na 10% per annum pero hindi siya compounded. Ito yung nangyayari. Ito yung mangyayari. Yung interest niya, 10% din. So, 10,000 times 10 equals 100,000. So, bali na double lang yung pera mo ng 200,000. Compare mo dito sa compounded interest, mas malaki siya. Okay. So, ito pasensya na ha kasi ito pirated na video to eh. Just to ano lang yung sa pag-invest ng compounded interest. Eh, ba't ganun? Yes po, Sir Myong, pa-share sound po. Ano yun, coach? Hindi yata siya naka-share sound kaya hindi namin marinig yung sinasabi. Okay. Share sound. Paano ba yun? Share po ulit, tapos meron dun sa kanan banda may share sound. Sa may box, i-check yung box na yun. So, stop sharing muna ako, coach. Pwede naman, share, pindutin mo kagad yung share, tapos sa kanan siya share options, share share sound. Share sound. Hindi ko makita. Dito ba? Saan ba pinipindot yun? Dito? Doon din banda sa share. Dito rin? Dito pindutin ko yung sa share? Yes, share sound, share options. Ayun. Sa may kanan siya banda, pag pinindot yung share mismo, sa kanan banda meron doon share options, tapos share sound. Nawala. Okay. Ulitin ko lang, pasensya na. Share tapos Share sound. ayun, share sound. Okay.
Ayun. Si Pong, Meron na, laging Pops? naghahanap ng gimmick. Si Ping, Meron na. nag-i-invest Meron na. sa iba't ibang bagay. Ulitin ko lang. May dalawang magkaibigan, si Ping at si Pong. Pareho silang masipag at matalino, kaya naman sa edad na 22, nakakuha sila ng magandang trabaho. Pagdating ng sweldo, si Ping laging naghahanap ng mapag-iinvestan. Si Pong, laging naghahanap ng gimmick. Si Ping, nag-i-invest sa iba't ibang bagay. Si Pong, namimili ng iba't ibang gadget. Ganito lagi ang gawain ng mag-best friend every month, paulit-ulit, walang mintis. Nakahanap ng magandang investment si Ping na nagbibigay ng 10% compound interest every year. Ginawa niyang ugali na magtabi ng 2,000 pesos a month para dito at umabot din ng 24,000 pesos ang ini-invest ni Ping every year. Niyaya niya si Pong na mag-invest na rin dito para sa retirement fund niya. Ang sagot naman ni Pong, saka na, kapag malaki na ang sweldo ko. 10 years later, sa edad na 32, na-realize ni Ping na gusto niyang maging full-time public school teacher. Agad siyang nag-resign at naging teacher. Hindi na siya nakapagdagdag sa investment niya at nakalimutan na niya ito. Nanatili sa trabaho si Pong hanggat sa na-promote siya ng na-promote. Sa edad na 40, naging vice president na si Pong ng kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Magmula nun, nagsimula ng mag-ipon at mag-invest si Pong. Dahil marami na siyang extra money, nakakapag-invest siya ng mas malaki. Every year, 48,000 ang ini-invest ni Pong. Doble ng kay Ping dati. At kumikita rin siya ng 10% na compound interest dito. 10 years din nag-impok si Pong. Hanggang sa edad na 50, na-realize niya na gusto niya maging rockstar. Agad siyang nag-resign para maging musikero. Nagkaroon naman siya ng 3 album pero wala ni isa dito ang naging platinum. Hindi na din siya nakapagdagdag sa investments niya mula noon. Lumipas ang ilang taon bago muling nagkitang magkaibigan. At age 60, nagkitang magkaibigan. Isang teacher at isang rockstar. Can you guess kung sinong mas malaki ang naipon? Si Ping, maagang nag-invest pero maaga ring tumigil. Nakapag-invest siya ng 240,000 pesos over 10 years. Si Pong, late nag-invest. Nakapag-invest siya ng 480,000 pesos sa loob din ng 10 years. Sa 10% annual compound interest, more than 2 million pesos ang savings ni Pong. Pero sa totoo lang, mas malaki ang naipon ni Ping. Sa 10% annual compound interest, umabot sa 6 million pesos ang pera ni Ping. Halos triple ng naipon ni Pong. Because Ping invested earlier, his money had more time to grow. Kahit na maaga siyang huminto sa pag-invest, his retirement fund never stopped growing. Si Pong naman, even if he invested twice as much as Ping, his money did not earn as much kasi nga kaunti na lang ang panahon. Time is money. At kung mas maaga tayong mag-i-invest, mas malaki ang kikitain ng pera natin. Whether you are young at heart, or a parent trying to teach their child the value of money, it is never too early to start investing. Sa totoo lang, kahit gaano pa kaliit ang pera natin, mag-invest na tayo. Bakit? Dahil sa compound interest. Ano ang compound interest? Ito ang paglago o pagdoble ng pera sa mabilis na paraan. Dahil pati ang interest ng pera mo, kumikita rin ang interest. Sa madaling salita, ito ay interest on interest. For example, namimili ka kung saan mo invest ang iyong 1,000 pesos. Bank A offers 10% simple interest annually. Sa Bank B naman, 10% din pero compound interest at compounded annually. Saan ka mag-i-invest ngayon? Ang 10% ng 1,000 pesos mo ay 100 pesos. Ibig sabihin, sa Bank A, kikita kang 100 pesos taon-taon. Sa loob ng 10 taon, ang total na kikitain mo sa interest ay 1,000 pesos. Nadoble mo na pera mo. Pero magkano naman ang kikitain mo sa Bank B na may compound interest? Ang 10% ng 1,000 pesos mo sa unang taon ay 100 pa din. Walang pinagkaiba.
Pero mula dito, malaki nang magiging pagkaiba. Bank B will let you earn interest on your interest. Ibig sabihin, sa pangalawang taon, ang pag-compute ng 10% interest ay hindi na lang sa 1,000 pesos na una mong pinasok, kundi sa 1,000 pesos plus sa 100 pesos interest na kinita mo ng year 1. Kaya't sa pangalawang taon, ang interest mo ay hindi lang 100 pesos, kung hindi 110 pesos na. Sa year 3 naman, 121 pesos na ang interest. At palaki pa yan ng palaki as the years progress. Nagpapatong-patong na kasi ang interest, kaya palaki to ng palaki every year. 10 years after, ang kinita mong interest sa Bank B ay aabot sa higit na 1,500 pesos. Mas malaki pa kesa sa una mong ininvest na pera. Isipin mo na lang kung ano mangyayari kung ipagpatuloy mo pa ito hanggang 20, 30, or 50 years. Kaya malaking bagay talaga if we start early. The earlier we start, the longer we can invest, the more money we can make. Oh, okay. So, yun po, no? Yun yung power of Okay. compounding interest. Siguro na-gets naman natin kung ano yung ibig sabihin ng compounded, ano? Talagang kapag mas maaga ka mag-invest, kahit maliit yan, lalaki talaga yan. Proven ano na yan proven na hindi na yan the question na kung totoo hindi. It's proven na kapag ka talagang nag-invest tayo na mas maaga kahit konti, possible talaga na lalaki siya. Ay, ano ba to? Bakit ganun? Ayun. So, ito naman yung money cost averaging na tinatawag. Sino ba nakarinig na nung ganito namang style, yung money cost averaging? One of Peso the cost? ways, ano yun, coach? Parang peso cost ba yung DCA? Ito rin yun. It's the same, Okay. peso cost averaging. So, one of the ways to take the guesswork out of market timing is to use a time-tested approach known as cost averaging. It is a method of purchasing a fixed amount in stocks, bonds, or funds on a regular schedule, such as every month or each paycheck regardless of the price. So, ito na ngayon, Coach Lem, yung dapat fix yung ilalagay mo regardless of the timing. Kaya hindi mo itatime, hindi mo iintindihin yung timing ng market. Basta kung monthly ka maglalagay at a fixed amount. So may sample din tayo niyan, ano. So ano ba yung benefits of cost averaging? Market timing optimization. So hindi mo na kailangan talaga siyang timingan kung kailan mataas o kailan mababa, saka ka bibili. Hindi mo na kailangan yun. Basta kung every kinsinas ka, o every katapusan, the same amount. Kung halimbawa 1,000 yun kung ilang taon mo gagawin yun. At hindi mo siya kailangan ng maghabol ng kaya lower yung cost of investment mo kasi hindi mo siya kailangang habulin yung price. Basta kung ano yung fixed amount na kaya mo, na tinalaga mo doon, yun na ilalagay mo. Yun ang pinaka-benefits noon. Hindi ka naghahabol ng presyo, hindi ka rin naghahabol ng yung timing. So, ganito yung example niyan, So, in 10 years, halimbawa, ang fixed mo, halimbawa sinabi mo sa sarili mo na kaya mo mag-invest yearly, yearly ng 100,000. So, in the first year, naglagay ka ng 100,000, itong NAVPO, net asset value per unit, 97.0615. Yan ang presyo. So yung 100,000 mo at the price of 97.0615, ang nakabili ka ng units na 1,030. Okay. On the second year, the same din. 100,000 ka pa rin. Tumaas ang NAVPO niya. Bumaba ang units niya, siyempre, kasi mas mataas na yung NAVPO niya . On the third year, tumaas na naman ang NAVPO, mas mababa. No? Pero, take note, lahat ito, 100,000 pa rin ang ini-invest niya, regardless of the price. Yung siya sabi na hindi mo na kailangang i-timing kung mababa o mataas. Pero pare-parehas lang ang nilalagay mo. At the end of 10 years, ang
total units na accumulate niya ay 5,330. At ang total investment cost niya ay 1 million. So, ang average price niya, cost average price niya is 187.6173. Makikita natin parang mas maliit yung average price niya kaysa rito, no? At kasi ang hinahabol kasi dito mapaliit yung ano niya, average price niya. And then on the 10th year, binenta niya halimbawa or kinas out niya, ang naging total value niya is 2,530,099. So makita natin yung ininvest niya is 1 million lang pero more than double. Kasi 2,538,999. So yun yung cost averaging na tinatawag. Fix yung amount na ilalagay mo sa isang investment on a regular basis. So ganito yung nangyari yan, yung computation niya, no? Ito yung total amount niya, 2,530,999 minus ito yung capital niya na na-invest niya. So kumita siya ng 1,528,99,000. So 1,528,99 over 1 million, ito yung ROI niya, return of investment niya for 10 years. 153.89. So kung kukunin mo yung yearly niya na return, i-divide mo sa 10 years, 15.38% per annum ang average ROI niya. So di ba laki ano? 15.38% per annum. Okay. So any questions so far? Clear. So sabi, there are two important factors for investing. Sabi nga ni David Bach, wealth is not built in days. Wealth is built over a period of time. Kasi ito na nga yung compounded interest. Kasi yung mga mabilis na kitaan, yan ang nakakatakot no? Yan ang nakakatakot. Kung bakit kasi hindi nawawala yung mga scammer ngayon kasi ang daming pumapatol. Karamihan kasi ang gusto nila get rich quick. Yung pagka nakarinig ng malaking kita, kagat-agad, patol agad. Kasi malaki naiengganyo sila doon sa malaking kikitain. Pero kung alam mo talaga kasi yung nangyayari, yung mayroon kang edukasyon about financial literacy, hindi ka madadala sa ganun eh. Kasi alam mo kung paano mag-compound ng pera. So, ito na nga yun, sabi kanina sa video, start as early as you can. Time is very important in achieving your financial goal. Start saving and investing early. The earlier you begin, the more time compounding can make you more money. Every moment you delay, you lose the opportunity to earn more. If you start late, as you grow older, you will need to do a lot of catching up. So kapag medyo late ka na, siyempre, medyo marami ka ng risk factor. Invest regularly. Time and compound interest are your best allies to grow your wealth. It has never been too early to start investing. The earlier you invest, the greater chance of building your wealth and achieve your financial freedom. So far, Coach Jay, yun yung continuation ng nakaraan natin. Wow. I hope kahit papano, kahit konti, may napulot tayo sa Sobra. So next ano natin is yung ano na sa how to start investing, parang gano'n. Nice. Yan. So, meron kayong questions? So Ang nga pala, ating mga baka may kapit dyan. Sa tayo. comment. Tingnan natin mga comment. Ayun, dami na pala comment. Yes. O, basahin nyo. Ayun, dyan daw makikita yung pinagkiiba, sabi ni Carlo. Si Carlo, ano to eh. Power of compounding, ano nga. The power of AA compounding na ba? Yun. Sa AA, ganun din. Parang ganun din nangyari. Kahit sa ating pagpo-forex, ganyan din yan eh. Kung yung mga kinikita natin, huwag natin lahat gagastusin. Kukurot lang tayo.
i-invest natin uli or ilaro natin uli yung ano, yung ating kinikita, ganun din yun, nagko-compound din siya. Yung ano. Yun, tama si Sir Aaron. Maganda talaga pagka yung nagsimula tayo ng maaga, no? Medyo maikwento ko na ng konti sa inyo. Katulad nung nakaraan nga, nakwento ko na nung araw, ako rin ay waldas na waldas din talaga. Kung ano yung kinikita ko talaga, pagka yung natira sa akin na yun. Wala na, akin na to. Binigay ko na sa inyo. Kumbaga, binigay ko na sa pamilya ko yung para sa kanila. Lahat nung natira, inuubos ko na. Noong hindi ko pa alam, nung hindi pa ako natuto ng financial literacy. And in 2008, yeah, 2008, doon lang ako natuto. At kahit pa paano, hindi pa siya masyadong naging late before I retire. Nakahabol pa ng kahit konti. Pero napag-isip-isip ko nga sabi ko siguro nung araw alam ko na to. Mas maganda siguro, no? Parang mas maganda siguro. Yung mga nawaldas kong pera na kinita ko ay hindi na naging waldas. Kaya lang, ganoon talaga. At least, ano pa rin, nakahabol kahit konti. Kahit papaano, nakapag ano pa rin. Nagkaroon pa rin ako ng time na mai-prepare yung retirement ko. Yes, oo. At saka ang maganda, isinishare sa atin ni Sir Myong, 'di ba? Kaya yun, Oo, lalo na yung mga bata-bata pa dyan. So, start now. yan. Yan. Okay, so with that, kung meron pa silang question, Ibang mga wala questions. na. Take it away na, siguro Coach Jay. Okay. So, sige. So, kung wala nang questions, dito na tayo sa part 2, which is magla-live session, mag-chart analysis naman tayo, okay? Yan. Okay, so thank you so much again, Sir Myong, for sharing lahat-lahat. As in, binigay nyo na sa amin. Na alam ko, nagbayad ka ng malaki for that. Pero sa atin dito sa Pinoy in Profit, ay ano lang, free lang. 'Di ba? Kaya very thankful tayo kay Sir Myong. And kung gusto nyong Oh, mapanood welcome. yung session 1 and session 2 ni Sir Myong, naka-record naman siya, 'di ba? Tama ba, Coach Lemuel? Naka-record naman, no? Pero I think sa school Yeah. naka-record. Yan. So yung mga hindi pa nakakapasok sa aming school, SKOOL ha. Ayan, free naman siya. Magre-register lang naman kayo sa either KBB or sa isa pang naming broker, pero hindi nyo kailangan mag-deposit, okay? And then, ayun na, makaka-join na agad kayo sa amin. Okay, so any questions pa ba? Tingnan natin. 'Di ba? Ang daming ano. Salamat sa mga nag-participate. Thank you so much. Ayan, thank you daw sabi ni Miss Ronaldine. Si Sir Aaron. What strategy po gamit nyo for technical analysis? Okay. Ay, ano kami, price action kami dito sa Pinoy's in Profit. Okay, meron lang kaming mga ilan-ilan na indicators. Okay? Alright. So, Coach Lemuel, later, pwede bang i-discuss mo yung EA? Kasi kanina, di ba may nagtatanong? Paano i-discuss? Ang may tanong si Sir Myong eh. Sige lang, sige lang. Ano Okay. yung tanong ni Sir Mio regarding sa EA? Kasi nagko-code ako pero okay lang, kaya. Sige. Okay, Sir Myong. Ano yung question niyo daw? Yung kasi 'di ba yung ito sa PIP bot na to PIP na Mhm. tong natin 'di ba dati sa PU tayo. Ngayon itong Ah, sa paano ano natin dito coach, paano tayo nag-work dito sa PIP bot na EA. bali yung settings ba? Oo, settings at saka paano ang sistema natin kami sa saang broker ito bali. Saan kami Bali yung sa broker naman yun, Sir Myong, ano yan, dalawa lang naman yung hawak natin na broker ngayon. Yung KBB
which is meron din tayong live session doon na free every Thursday. Bali, supported siya ng KBB, sponsored yun. And then meron tayong bago, yung xs.com. Bali yung xs.com, share ko na lang din pa sa inyo guys, no? Para para may idea kayo. Yung XS, bali magiging partner natin siya sa offline. Bali magkakaroon tayo ng seminar sa mga susunod na buwan. Ayun, bali yun lang, dalawa lang. Tapos yung EA naman natin, Martin Gale yung strategy niya. Bali yung minimum deposit doon 500. Bakit 500? Kasi para conservative. Mahirap kasi yung mababa yung capital tapos mag-expect yung client na mataas yung return. Kasi long term naman yung plano namin dun sa Pipbot eh. Kaya kung makikita niyo yung data, nag-post ako nung nakaraan, lahat yun puro green. Ganun siya. Ganun ako ka-conservative pagdating sa pag-handle ng fund ng mga client. Tapos, depende. Bali, ito yung kaganda kasi pag marunong ka mag forex Trade. trading, pag marunong ka sa punta, marunong ka sa technical, sa sentiment. Bali ako kasi, more on punta ako sa sentiment, di ba? Bali, pag si Rachel naman, nagtatanong naman ako regarding sa technical. Kunyari, pero yung mga trending na yan, okay naman yan, madali na yan. Pero pagdating dun sa kung hanggang saan pwedeng ibaba yung volume, si Rachel na medyo tinatanong ko dyan. Bali ako naman sa fundamental, sa sentiment side. Bali yun, kunyari, pag trending yung market nung EA, iniiba ko yung settings. Bali in short, yun yung kagandahan yung nag-handle ako ng EA. Kasi hindi, yung iba kasi, ito yung iba. Kung ano yung settings ng EA nila, yun na yun. Tapos kung ano yung settings ng EA, it's either bomba ba. Yung bomba kasi yun yung sobrang taas ng profit. Makikita nyo, sobrang taas ng profit. Tapos pag nagkaroon ng problema sa market, biglang nawa-wipe out sila. Yung 99% drawdown, yung mga ganun. As in sunugan kung sino yung mga may experience sa EA. Yung sa amin kasi, ginagawa namin sa Pipbot, pag trending yung market, binababaan ko yung risk. Pag nagko-consolidate, tinataas ko yung risk. Basta 500, minimum $500 yung capital. Yun. Kaya kung makikita niyo yung data, nakikita niyo ba? Siguro sa Pinoy Sin Profit, sa page ng Pinoy Sin Profit, pwede niyo i-check. Kasi, ako result-based ako eh. Bali, syempre, para, yun lang. May tanong pa ba doon? Baka kung ano lang nasabi ko. So, bali coach, ano pala to, parang ikaw talaga yung nagmamanage at talagang binabantay mo unlike yung dati, Yun. Umaga gabi. 2 beses yun. Mas Kunyari, mas okay tayo sa ganito. bali umaga gabi, no, let's say alas 9 ng umaga. Kasi di ba may magalaw ng madaling araw, alas 2. Tulog na ako nun. Bali, Oo. alas 9 ng umaga, tapos bago matulog, chinecheck ko. Kunyari, papasadaan ko sila. Or pag trending yung market, bababaan yung bato. Pag At ang non-trending maganda, yung market, at saka maganda coach kasi na i-adjust mo siya. ah, Yun ang the best doon eh. Kasi yun, yung dati nga nakaset na yun tapos wala na. Kumbaga it runs by itself. Kaya kung ano yung nangyari na nga. yung, Kaya mas maganda to. bali may cons lang nun. Oo. Nakatali ako. Pero okay lang yun kasi mas maganda yung long term naman eh. Yeah, Anong oo, pair long yung term. tinitrade ng EA? Euro USD lang kasi hindi siya masyadong magalaw. No, saan kami mag-ano nito? Saan kami mag-o-open? Kung gusto Bali, namin mag-AA. Yun. Ano lang kayo, deposit lang kayo sa KBB under ng Pinoy Sin Profit, tapos minimum $500 na send account MT4. Chat nyo lang ako pag nakapag-deposit na kayo. Send Ah, account ba? Hindi regular? hindi. Send account yun para mas conservative. Paano yung coach? May na-open na akong send account para pag-practice ko ng trading. I have to open another. Sige. Magbukas ulit ako ng panibago. Opo. Bali ganito na lang para makita nyo. Nandito na rin naman ako eh. Nabigla ako sa inyo . Hindi ko alam to . Bigla ako mag-share ng EA. Bali ito, kung makikita nyo to, yan yung nila. Yan yung data ng mga EA na hinahawakan ko ngayon. Bali hindi to updated . Kasi itong Mm-mm. mga to, February 4 pa to. Tapos meron pang dalawa na hindi ko na isasalang. Dalawang accounts yun. Yung, wala pa wala pa yung dalawa. Ito, wala Okay. zero. Wala yung data ng dalawa.
Kaya hindi Okay. siya updated. Pero lahat yan, green yan. Ayan, ganun. Kung makikita nyo, ito 100% na dumoble na yung kapital. Ito 1.63. Ito naman 2.57. Pero laki naman ang kapital nito. Ito yung kapital niya. Ito naman yung kapital niya. Mukhang Ito yung si Doc kapital yan. niya. Si Doc yata yun. Alin ito? Ayan, yan yung kapital niya. Kaya So, pag kumita, bali coach, mag-open ako ng panibagong Cent account sa KBB. pwede. Sa Okay. KBB, send account MT for $500. Okay, sa gets. Tapos, ito pa pala, yung bato kasi ng EA, depende rin sa kapital. Pag nagdagdag ka ng $500, pwede ko na dagdagan ng lot size yun. Pag nagdagdag ka ulit ng $500, pwede kong dagdagan yung lot size. Ibig sabihin yun, may Ganun nga buffer yun. siya. Meron siyang buffer. Ganun Kasi nga. parang hirap ng ng ganito. Meron kasi dati, 2021, nagpapadeposit siya, let's say $1,000 daw minimum. Tapos, gumalaw sobrang galaw nung Euro USD nung time na yon. Add funds. Di ba parang hirap ng ganun. Yung Oo nga. tipong, kunyari, nag-grocery kami, nasabihin, sobrang bagsak na Euro USD. Add funds kayo guys para hindi kayo ma-wipe out. Yung mga ganun. Kaya nga. Yung Okay, add funds na coach. sinasabi, sa iba yun. Yung add funds na sinasabi, sinasagad nila yung settings ng $1,000. Kaya nga. Tapos para hindi maubos yung $1,000, mag-add ka another 1,000. Tataasan na naman nila yung risk pag nabuhay yung EA mo, edi 100,000 pesos na yon. Pag delikado na naman sa 100,000 yung EA mo, add funds ka na naman, dodoblin mo ulit yung 100,000, edi 200 na. Ganun siya. Hindi compounding ng kita, compounding nung nilabas mo eh. Yung nilabas mo, tsaka mababaon ka ng mababaon dun eh. Oo, yun yung, what yung pinopoint ko dito, gaano kakalalim pag ganun yung pinasukan mo. Correct. Oo. Mahabang PC mo talaga dapat dun. Oo, pag ganun yung settings ng EA. Pero ako, hindi ko kasi ginagawa yun. Mahirap yun, coach. Tsaka hindi mo naman masasabi, baka mamaya life savings ng tao yun, di ba? Kaya, tapos Yung yung tipong, coach, yung sa boot naman na prop. alin po? Yun yung dinedevelop ko ngayon. Isang linggo na ako. Isang Ayun. linggo Okay. na Abangan na lang namin yun. alin? Abangan, abangan namin after testing. Wala, hindi. Sample. Grabe over tayo Naka-record pala to, no? Dapat di mo na naka-record to. Pwede bang pa-off na record? Sure. Ay, i-pause ko. Yan. KKK. Share screen. Naku, kasi nasa work ako. Okay lang po. Recorded naman siya. Share screen. Okay. So, unahin na natin si Gold, XAU USD. Top-down analysis tayo. Start tayo dito sa weekly time frame. Okay, so dito sa weekly time frame, grabe aggressive yung mga buyers talaga rito. Sobrang extended na naman yung move niya. And nakita natin itong push ng mga buyers, okay, to the upside. Kaya lang yung mga sellers, ayun, binawi agad, okay? So ibig sabihin na-establish itong resistance na to. Okay? Kaya lang kita nyo tong mga week na yan, ibig sabihin talaga niyan ay hindi pa ganoon ka-sure ang mga buyers kung talagang magtutuloy-tuloy pa yung pagtaas niya kasi nga may mga sellers na nag-step in dito sa area na yan. Okay? Kaya lang ngayon, if magpa-plot tayo ng support and resistance, okay? Dito sa weekly time frame ng gold, okay? So dito sa area na yan, ang ating
ang ating support nasa around 4.4 to 4.5 diyan sa area na yan. And then yung resistance natin andito sa area ng 5.5. Okay? So kita nyo to, ibig sabihin yan kapag nakakakita tayo ng candlestick na ganyan, okay, ibig sabihin yan yung mga susunod na candlesticks ay nasa area lang din na yan. Okay? So ibig sabihin magkakaroon tayo ng for the meantime ng consolidation or ranging. Okay? So alam naman natin na very bullish pa rin tayo dito kay gold, kaya kung seller kayo ano muna kayo, okay? Medyo wala pa tayong confirmation talaga. Okay? Na magkakaroon ng deeper correction dito kay gold. Okay? Kasi ang kanyang trend pa naman, lalo na dito sa weekly time frame, ay uptrend pa rin naman. Okay? So kapag ganito yung weekly niya na higher highs and higher lows, okay? Hindi tayo naghahanap ng sell opportunities, okay? Naghahanap tayo ng mga buy opportunities pero hindi agad-agad. Okay? Especially now, ang price dito sa weekly ay nasa gitna. Okay? Kapag alam niyo naman pag nasa gitna ang price, okay? Tricky yan. Okay? Tricky yung mga price action. Okay? So marami ditong sa mga susunod na days for sure puro mga whipsaw lang ang aabutin natin. Okay? So ito yung market condition niya dito sa weekly time frame. Okay? Although bullish tayo, kaya lang neutral tayo habang nasa gitna tayo nitong supply level natin and demand level natin. Okay? So lipat tayo sa daily. So kung swing trader kayo, pause muna kayo, okay? Habang nasa gitna ng range. Tingnan natin sa daily time frame. Yan. Okay, so dito sa daily time frame, okay, grabe yung pag-akyat niya, 'di ba? Kaya lang biglang boom. Biglang grabe din yung pagbaba niya. So ganito kasakit ang gold, okay? Itong akala mong sobrang liit lang niya na pullback, grabe yung impact niyan. So kung if measure natin, susukatin natin kung ilang pips yan, grabe nasa 1,000 pips yan. So talagang, kaya marami talagang nasusunugan dito kay Goldie, lalo na pag walang risk management. Okay? So ngayon, ang magandang area pa rin kung magbabay kayo, dito pa rin sa level na to. Okay? So hintayin natin siya na magkaroon pa ng correction dito kay gold, okay? Pero ako personally hindi ako magte-trade ngayon kasi nga hindi ko gusto yung kanyang location sa ngayon. Okay? So ngayon ang tanong, pwede bang mag-scalp or mag-day trade? Yan. So yan yung magandang tanong din, okay? Lalo na pag mga beginners kasi, if gusto mo nang i-try si Goldie, syempre kapag swing trader, kailangan medyo matagal-tagal na antayan. Kaya lang syempre pag swing trader ka, mas sureball yung mga trades mo. Okay, so tignan natin, baba tayo sa hourly time frame. Okay? Kaya lang take note, nasa gitna tayo. Okay? Kapag nasa gitna ng range na to, pwedeng umakyat, yes, pwede rin ang bumaba. Okay? Tignan natin hourly time frame. Ayan. Okay, so dito sa hourly time frame, okay, so dapat mag-plot din kayo ng mga support and resistance nyo dito sa hourly time frame. Okay, so saan ba yung magandang support and resistance dyan? Okay, so unahin na natin dito sa area na to. Okay, kasi kita nyo kapag pumupunta siya dyan, okay, may mga sellers talaga na nagpa-participate dyan until finally, yan nga, nagkaroon na naman ng breakout, okay? So, possible kung magko-continue ang kanyang bullish momentum, pwede tayong mag-abang ng retest dito sa area na yan, okay? Pero sa ngayon, nagpo-form nga siya nitong possible na head and shoulders, okay? So kapag head and shoulders, okay,
bearish price action yan. Okay, so possible na makakita tayo ng makakita na tayo dito ng correction. Okay, so ibig sabihin papasok tayo ng short term. Again, short term downtrend lang. Okay, kasi as you can see dito sa ating hourly time frame, okay, ito yung kanyang ranging area before na na-break. Okay, and possible na ito ay false breakout. Okay, false breakout yan kasi kung talagang may mga buyers pa dyan, may follow through. Okay, may follow through yung mga buyers. Kaya lang ang sinundan niya ay itong aggressive na candle, na red candle na to. Okay, so ang pwedeng mangyari dyan, bumalik siya ulit dito sa kanyang ranging area. Pwede ulit siyang pumasok dito. Okay. Tapos mag-ping-pong lang siya dyan sa area na yan. Or kapag nakakita tayo dito pag niretest niya itong breakout point na to dito kasi itong previous resistance na to, possible talaga mag-act as support. Okay? So kapag nakakita tayo dito ng pin bar, malaki ang chance na aakyat ulit siya. And ang target muna natin ay itong previous high niya. Okay? Itong all-time high niya ulit. Okay? Pero sa ngayon, neutral pa tayo muna dito kay Goldie. Okay? Habang wala pa siyang confirmation. Okay? Kung talagang itong resistance na to will act as support. Okay? So, ayoko nang bumaba pa sa lower time frame, kagaya ng 15 minutes. Okay? So, nasa inyo na yan. Okay? Kasi kami dito, ako personally, hindi na ako bumababa ng mga lower time frame pa. Okay, so hanggang 15 minutes lang ako. Okay? Base sa aking strategy. 15 minutes yung aking execution time frame. Okay? So ngayon, okay, again, neutral tayo kay XAU-USD kasi yes, nakakita tayo ng breakout dito, pero kailangan i-retest nyo tong area na to. Then after retest, we need a confirmation, okay? Bago tayo mag-buy. Okay? So may read naman tayo dito. Kay kay Goldie. Okay, so ito yung magiging ating trading zone, okay? Kaya lang ang danger nga, wala pa naman talaga siyang pinapakita. So wait and see muna tayo. Okay? And sa mga gusto naman magko-consider naman na mag-sell, okay, so hintayin nyo rin na magkaroon pa dito ng follow-through yung mga sellers. Okay? Kung talagang papasok ulit siya dito sa loob nitong ranging na to. Kasi nga, possible na false breakout siya. Okay? Yan. So that's for Goldie. Yan. Okay, so may question ba so far? So para makapag-proceed tayo sa next pair. Check natin. Oo nga, tama. Sakit yung tama lot sizing. Masusunog talaga lalo na kung gold ang tinetrade mo. Kaya tama yung ginawa ni Sir Myong for gold, and habang pinapractice niya, nag-open siya ng cent account just to practice gold. Okay? Kasi syempre iba yung computation ng lot size dito kay XAU-USD. Kasi syempre naman gold to eh. So malaki talaga yung value niya. Okay? Right. So if no question, we can proceed sa next pair natin, which is sige, tingnan natin ang Euro-USD para sa mga beginners. Okay, so start ulit tayo sa weekly time frame. Ayan, so bakit ba natin tinitignan pa kailangan itong weekly time frame? Okay, kasi dito sa weekly time frame, dito natin nakikita yung galaw ng mga big institutions. Kasi 'di ba, as retail trader,
dapat ay hindi tayo nag-a-against sa trend. Okay? So kaya dapat pina-follow lang natin yung trend or kung ano yung galaw ng mga big boys. Okay? So zoom out ko dito sa Euro USD. Yan, okay. So dito, if we can see itong current structure niya ay uptrend naman siya. Okay? Kasi may creation ng higher highs and higher lows, kaya lang ngayon, hindi rin maganda yung kanyang trend kasi eto, nagko-consolidate siya. Okay, so ang maganda naman dito kay Euro USD, okay, ibasa naman natin yung market structure niya. Okay, alam natin na uptrend siya, pero ngayon ay nagpo-pause siya kasi syempre naman sa isang market wala namang forever na trending, 'di ba? Kailangan din niyang magpahinga. Okay? Yan, okay. So at least na-establish natin dito sa weekly time frame na uptrend. Okay, kaya lang facing siya dito sa resistance level. Okay? Yan, kaya ganyan yung nangyayari sa kanya. Okay, nagko-consolidate lang siya kasi nga naririto siya sa key resistance level. Okay? And of course, weekly to. Okay, weekly to. Alam niyo naman natin, yung mga level sa higher time frame, dominant talaga yan. Okay? Yan talaga yung mga nire-respect. And mapapansin nyo, nung pumunta siya dito sa area na yan, grabe yung binaba ni Euro USD. Yan, no? Okay. So ngayon, i-observe natin yung price action niya dito okay, kung historically mangyayari kaya ulit to, marami pa kayang sellers na nakaabang dito. Okay, so interesting din si Euro USD. Okay? Okay, so take note na uptrend tayo, kaya lang facing resistance siya ng weekly. Key level pa siya. Okay? Nasa key resistance level tayo. Okay? Daily time frame. Ayan na. Okay, so dito sa daily time frame, sobrang choppy. Okay? Choppy yung price action niya. Bakit natin nasabing choppy? Okay, ang daming ayan, hindi natin alam saan ang magandang resistance, di ba? Kung dito ba or ito ba? Okay, ang daming mga whipsaw rito. Okay? So mas mas tricky siyang i-trade sa ngayon. Okay? Yan. And ngayon, andito na naman siya sa gitna. Okay? Sa gitna nitong area na to. So, in between siya ng resistance at saka ng support. So, ibig sabihin kasi, itong sa gitna, ito yung tinatawag na equilibrium. Okay? So, dito nagkakasundo ang mga buyers and sellers. So, malamang, for the time being, okay, magmi-meet-meet lang sila muna dyan sa area na yan. Dyan sa gitna ng ranging na yan. Okay, kaya kung ang dami niyo ng trade kay Euro USD tapos feeling niyo na SL lang kayo, it's because nga nagte-trade kayo dito sa gitna. Okay? Which is very tricky. So, tingnan natin ang hourly time frame. Okay? Kung makakakita tayo ng quick trade setup. Okay. So, dito sa hourly time frame, okay? Right. So, nasa support area tayo, okay? Which is ito din kasi yung nasa gitna, okay, ng daily time frame or yung middle of the range, okay? So, ngayon, okay, support naman siya dahil ang daming touches, ang daming reactions dito. And kita naman natin dito sa hourly time frame, may demand. May demand naman dyan sa area na yan. Bakit natin nasabi na may demand? Okay, kasi pag pumupunta siya sa level na yan, umaakyat ang price. Okay? So ngayon, dito na naman siya sa level na to. And meron na siyang, and eto, nagkaroon na dito ng stop hunt. Okay? Ngayon, nagkaroon na dito ng, burahin ko lang to kasi para mas makita natin.
Alright, yan. Okay, so ano mapapansin nyo dito? Okay, meron ditong double bottom. Okay, so ang double bottom is a bullish price action. Okay, ibig sabihin, possible na mag-shift siya from downtrend to uptrend. Okay, and eto, na-break niya na yung neckline niya. Ito yung neckline niya, and ngayon, no, nire-retest niya na ulit itong area ng neckline. Okay, so medyo makapal lang yung neckline niya. Okay, so struggle siya dyan sa neckline na yan. Okay, tingnan natin. Burahin ko lang para mas malinaw. Okay. Yan. So ano ang maganda nating gawin dito? Okay? Pwede ba tayong mag-buy? Pwede naman. Okay? Kasi nakakita naman tayo dito ng double bottom, okay? And pag isa sa strategy nyo ang maghanap ng mga chart pattern, okay, sa area ng support or sa resistance, pwede naman, okay? So binrake niya na yung neckline and ngayon nire-retest na siya. Okay? Kaya lang ang problema, wala pa tayong confirmation to buy. Okay? Kasi ang structure niya, so bakit hindi pa tayo magbabay? Okay. Yan. Bakit hindi pa tayo magbabay? Kasi sa ngayon, downtrend pa siya. Okay? Kasi possible na puntahan niya ulit itong Pero yan. Okay? So possible na puntahan niya ulit to and then maging triple bottom naman. Okay? So anong hinihintay natin dito? Maghihintay tayo ng bullish. Okay? Ng any bullish na candlestick. Okay? Like bullish engulfing. Okay? Or isang pin bar talaga, isang quality na pin bar para masabi natin na pwede na tayong mag-buy, okay? So, we have to be patient, okay, sa ngayon. Kasi nga, kahit nakakita tayo dito kahit nasa support tayo, pero kung wala pa naman tayong confirmation, no trade pa rin, okay? So, sa mga aggressive dyan, pwede naman kayong mag-trade, okay? Pero, liitan nyo muna yung lot size nyo, okay? Kasi maganda din yung magiging risk to reward ratio natin, pero dapat ang maganda ang ilagay nyo yung stop loss nyo dito kasi this would be our invalidation area. Okay? So, bakit diyan? Kasi diyan na form itong double bottom na to. Okay? So, ibig sabihin, kapag bumaba pa siya diyan, mali na yung idea natin na tataas si Euro USD. Okay? Yan. So, ganyan lang naman din ako mag-trade. Okay, so more on price action and also kailangan din ng confirmation. Okay? So, that's it for Euro USD. Okay. May question ba? Yan. So, ito, ayan, pwede natin abangan yan for a quick day trade setup. Okay? Yan. So, ito yung ating target profit dyan sa area na yan. Okay. Dyan muna. Yan. Okay, so think yun na muna yung ating chart analysis for tonight. Okay, and if gusto nyong mag-share, pwedeng-pwede. Sa retest po, coach, pwede mag-antay ng candlestick. Yes, tama. Tama sa retest. Yan. Kasi kailangan natin mag-antay ng confirmation kasi nga dito kay Euro USD, downtrend pa naman siya. I-share ko pala ulit na wala na. Ay, naku, may pumapasok pala. Sorry, hindi ko na agad nakita. Okay. Alright. So, sorry sa mga kapapasok lang. Hindi ko agad na-admit. Anyway,
ito yung, ayan, okay. So, ito yung sinasabi ko na kailangan natin mag-antay ng confirmation, okay? Pero, if you want to, syempre, if you want to try, okay, kasi kung talagang naniniwala kayo na tataas siya dyan, kung nagpo-fundamental kayo, pwede naman. Pwede natin another checking ay yung retail sentiment. Okay? So, dapat ay makakita tayo doon ng contrarian bias tayo para at least meron tayong fundamental, okay, na kinonsider din. Let's check my FX book sentiment Euro USD. Ayan, okay. So dito sa sentiment niya 50-50. Okay, so nalilito yung mga retail traders. Okay, so kapag ganito talaga, possible na magkaroon ng whipsaw lang. Okay, kaya so very important, intay tayo ng confirmation dito kay Euro USD bago tayo mag-buy. Okay? Kasi ilang touches na rin itong support na yan, pwede din niyang basagin pa yan. Okay? Yan. So, hindi na rin siya ganun ka-fresh level. Okay? And also, if magko-concentrate tayo dito sa kanyang current structure ay nakikreate siya ng lower lows and lower highs. Okay, pwede natin i-check yung EMA. Moving average, 200. Ayan, okay. So, ayan, even yung EMA 200, downtrend pa siya kasi yung price ay below the EMA 200 line, okay? So, maganda talaga magkaroon dito ng bullish bullish engulfing, okay? Kasi pag nagkaroon dyan ng bullish engulfing, ayan, and ibig sabihin talaga ay malalakas na ulit yung mga buyers, okay? May mga buyers na pumapasok okay? So kapag bullish engulfing yan, syempre hindi naman tayo papasok agad dyan kasi hindi na maganda yung risk to reward ratio. Okay, so ang gagawin ko pa dyan, hihintayin ko siya magkaroon ng pullback. Okay? So yan yung pwedeng mangyari or magkaroon dito talaga din ng pin bar. Okay? Dito. Yan. Drawing tayo. Yan. Parang ganyan. Okay? Yan. So yan. So depende rin kung ano sa strategy nyo yung base sa binacktest nyo kung ano yung mas effective sa inyo. Okay? Yan. So pero sa ngayon neutral muna tayo. Okay, although nakakakita na tayo dito ulit ng rejection. So ibig sabihin nire-respect pa naman niya ito as support. Okay? Yan. So the question so far. Let's see yung chat ulit. Okay. Yes. Okay. Okay. So yung pinapakita ko kanina, Euro USD yan. Yan. Okay. So, nag-top down analysis kami. Okay, ngayon, naririto na kami sa hourly time frame and nasa execution time frame na ako. Okay. Pero yung directional bias ko kasi ay weekly or daily time frame sa higher time frame. Okay? Yun. So may question pa ba? Tingnan pa natin. Ayun, okay. Sorry Sir JV, kanina ka pa ba nagjo-join? Hindi ko agad na-click yung admit.
Yan. Anyway, recorded naman po ito. So you can watch later or tomorrow po. Ay, okay, nako. Sino po yung na-ospital, kung okay lang malaman? Get well soon po. Ay, mother-in-law. Okay, okay. Ayan, okay. So, any questions? So, next week, mag-share ng strategy si Sir Aaron. Yan. Okay. Stop share na ako. Wow, thank you so much po sa mga nag-attend tonight ng ating webinar. Yung sa gold. Teka, ini-screenshot ko lang. Sa gold. Tingnan natin. Ano bang? Tingnan pa natin. Sana partly ang bullish pressure. Sana magpatuloy ang bullish pressure. Nagkakaroon na ng green candle sa gold. Okay, oh. Possible pa naman, i-retest niya ulit yung resistance. Yan, kasi usually naman, kapag na-establish yung resistance, pupuntahan niya ulit yun eh. Yan, tapos doon tayo mag-o-observe. Pag nasa resistance, kung ibe-break niya ba yon or kung meron talagang mga sellers pa, okay, na may mga orders pa na naiwan doon. Okay, pero ngayon kasi nasa gitna nga tayo ng range if titingnan natin yung daily time frame. Yan. Si Sir Carlo, very active din. Thank you po. Ayan, so, kailan next webinar? Okay. So, every Tuesday dito sa Pinoy's in Profit, 8 o'clock. Yan. Ano yan? Regular yan. Regular namin ginagawa to. And then we also have free webinar din with KBB naman, sponsored by KBB. Pero doon, iba-iba yung topics namin. Every Thursday naman yon na 8 o'clock. Regular din yon. So, ang assigned this Thursday ay si Coach Lemuel. Next Thursday ako. Yan. So, nag-alternate kaming tatlo doon sa KBB webinar. Pero, every Tuesday ngayon, normal kaming apat. So, sa mga hindi nakakaalam, ay si Coach Michael ay part na nga rin ng Pinoy's in Profits. So, isa na rin siya sa mga coaches ng Pinoy's in Profit. Yan. Kaya maganda po. Okay. Kasi ano pong magandang alternative na pairs? Maganda din yung GBP, JPY. Ayan, isa rin yun sa mga favorite pairs ko. Tapos, minsan kasi, di ba, yung Euro USD medyo boring. So, yun. And then, ano pa ba? BTC USD, kaya lang hindi maganda yung BTC USD ngayon. Kaya hindi ko na rin siya pinakita kasi ano rin siya sobrang grabe yung pagkababa niya, which is pero maganda siyang abangan to buy kasi nga overextended na yung galaw niya, kaya possible naman tayo mag-buy, kaya lang wala pang confirmation, and also naka-risk off kasi tayo kaya hindi maganda na mag-buy tayo ng Bitcoin kapag may war, kapag may mag-risk off, 'di ba? Maganda gold kasi nga safe haven, ang safe haven asset si Goldie. Kaya ang maganda lang talaga kay gold, mag-buy ka lang ng mag-buy. Okay, pero okay din na mag-sell, okay? As long as may risk management naman kayo eh. Yes, gold maganda, very challenging. Wow. Okay, so narito din si Sir Abner kaya ito. Sir Abner,
Long time no see. And not sure if kayo si Sir Abner ba ano. Anyway, thank you so much. Thanks everyone, okay, for attending our live session. And again, thank you so much, Sir Myong, sa mga nagbabalak. Always welcome, Coach. Yan. Okay, so meron pang ano siya, si Sir Myong. By next week naman next month na lang ulit natin i-schedule. Sa mga nagbabalak po na mag-sell ng gold today, selling bias ako today. Yeah, okay. Actually, yes, kasi 'di ba nakakita tayo ng Head and Shoulders. Yun, si Sir Abner nga. Wow. Thank you, Sir Abner. Ayan, sa mga love din ng mga Pinoy's in Profit. Ayun. Okay. Yun, no, nagbigay na ng signal si Sir Aaron. Pwede. Merong Head and Shoulders. Nasa resistance tayo ng hourly time frame. Okay. So, if wala na po kayong tanong, okay, so i-end ko na po yung itong Zoom natin. Okay, so mag-countdown ako kung baka kasi may humabol pa na tanong. Ay, pero off-chart na po ako. Nice to meet you. Yeah, nice to meet you all. Yes. Thank you. Okay? So, thank you so much. Yan, okay. So, mukhang mag-share na talaga si Sir Aaron. Okay, sige. Next Tuesday, Sir Aaron. Share mo na yan. So, aayusin lang daw ni Sir Aaron ang kanyang strategy. Great. Okay. So, thank you everyone and good night. Bye-bye. Babush. Babush. Good night po. Good night. Thank you.